Magkano ba ang magagastos kapag pumasok sa ATF? Ito yung karaniwang tanong ng mga ATF aspirants. Kung magkano ba yung gagastosin nila kapag pumasok sila ng ATF? 30,000? 50,000? 100,000? Or aabot ba ng 200,000? Kasi kung nagre-research ka ngayon, iba-iba ang lalabas na sagot. And honestly, nakakalito talaga siya. So in this video, bibigay ko sa iyo ang complete and realistic breakdown ng gastos sa ATF. From application hanggang graduation. Para malaman mo kung worth it ba talaga siya. Kung worth it ba talaga na paglaanan ng pera ang ATF. So before tayo mag-breakdown sa prices, linawin muna natin. Walang fixed price sa ATF. Hindi siya tulad ng regular college na may fixed tuition fee per year. Bahin natin sa ATF. Dahil ang ATF, ang binabayaran mo ay kung ano lang ang kulang mo. So for example, ikaw, marami kang experience, marami kang seminars, marami kang points na nakuha sa evaluation. Ibig sabihin, mas konti yung units na ibibigay sa'yo para i-take. Ibig sabihin, mas konti yung babayaran mo. Pero kung ikaw, yung tao na konti lang yung points yung nakuha mo sa evaluation, mababa lang yung points na nakuha mo, mas maraming units po ang ibibigay sa'yo ng school na kailangan mong i-take. So, ibig sabihin, mas mahal po ang iyong magagastos. Kaya may mga tao po na gumagastos lang ng 25,000 sa kanilang ETF. And ang iba naman gumagastos ng 100,000 at minsan umaabot pa ng 150,000 pesos. So ngayon, aalamin natin kung saan nanggaling yung kabuuang presyo na nagkakahalaga ng 25,000 hanggang 100,000. Saan nga ba nanggaling to? So let's break it down into 6 sections. So yung number 1 na pinakamalaking part na pinanggalingan ng binayad mo sa ATF ay ang tuition fee. Okay? Sa ATF, usually per unit po ang binabayaran natin dyan. So, sa state universities, usually 250 pesos ang per unit. And sa private universities naman or private schools, nasa 1,000 hanggang 2,000 pesos ang per unit. Okay, so kung mapapansin nyo, mas mura ang per unit price sa state universities kasi public po yan. And sa private schools, syempre private, mas mahal. Expect mo na yan. So now, ilang units ba ang kailangan mong i-take? So, magdedepende yan sa assessment ng school or sa evaluation nila. So, usually, after assessment, bibigyan ka na lang ng nasa 24 units hanggang 50 units. So, let's get na lang the average. For example, 40. 40 units ang ibinigay sa'yo. Let's have a quick computation. So, for example, sa state universities ka nag-apply and doon ka din nag-enroll. So, 250 pesos ang per unit. Times natin yan sa 40 units. Okay? So, 250 per unit times natin sa 40 units na binigay sa'yo, ang total na tuition fee mo is 10,000. What if naman sa private school ka nag-enroll? So, let's get na lang yung average kasi sinabi ko kanina nasa 1,000 hanggang 2,000 pesos yung per unit sa private school. So, let's get yung average. So, nasa 1,500. So, 1,500 times mo sa 40 units. So, nasa 60,000 yung iyong tuition fee. Tuition fee pa lang yan hindi pa kasama yung evaluation fee, yung accreditation fee. Iba pa yun guys. Tuition fee pa lang to. Okay? So meaning guys, dito nagkakatalo ang presyo. Kaya lagi kong sinasabi na hindi pare-parehas yung evaluation ng school sa atin. So iba-iba yung units, kung ilang units ibibigay sa'yo, may iba din yung presyo na kailangan mong bayaran. So nakadepende talaga yan sa assessment or evaluation ng school sa iyo or sa mga documents na ipapasa mo kasi doon nila ibibase yun Kaya tulad nga ng sinabi ko kanina na walang fixed price sa ATF. Iba-iba po ang presyo. Depende sa tao. Depende sa evaluation sa'yo. Assessment sa'yo ng school. So, let's proceed na sa section 2. Ang section 2 natin is yung evaluation fee.
Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung evaluation fee din. Okay? Or assessment fee na tinatawag. Ito yung babayaran mo para i-check yung work experience mo, certificates, or yung seminars na pinasa mo, yung skills na meron ka, ayan, i-check nila yan, i-assess nila yan. So, nagre-range siya ng nasa 5,000 hanggang 25,000 pesos. And most of the time guys, non-refundable po ang evaluation fee or ang assessment fee. So kahit hindi ka matuloy, bayad na siya. For example, nagpa-evaluate ka sa kanila, pumasa ka, hindi ka tumuloy, hindi ka nag-enroll sa kanila, so kawalan mo na yun. Bakit di ka tumuloy? Ganun siya guys. Bayad ka na ng evaluation fee. And then, may mga ibang school naman na pag pinasa mo yung mga documents mo, i-evaluate muna nila, i-assess nila kung pumasa ka. So, for example, pumasa ka, idadagdag na lang yung evaluation fee sa kabuoang bayad mo. Ganun siya, guys. Now, let's move on to the section 3, which is the accreditation fee. So, ito yung pinaka-core ng ETIAP. Kasi dito nila kino-convert yung work experience mo into academic credits. So, ang typical cost nito is nasa around 10,000 to 15,000 pesos. Ibang schools, per unit din siya sinisingil. So, kung ilang units yung i-credit nila, i-compute na lang nila. For example, nasa 50 units. Per unit is 100 pesos. So, 50 times 100, nasa 5,000 pesos. So, yun ngayon yung accreditation fee mo. So, depende yan kung ilang units yung i-credit nila sa work experience mo. And then, yung section 4 is the instructional or yung module fees. Ito yung learning materials, online system, yung files na isisa nila sa'yo. Ayun, hindi siya ganun kalaki kasi nagre-range lang to ng 2,000 hanggang 5,000 pesos. And yung section 5 naman is yung worksite visit. Isa to sa pinaka-unique na meron sa ETIAP. Wherein pupuntahan ka talaga ng assessor or ng evaluator sa mismong pinag-workan mo. And ang purpose nito is to verify kung legit yung work experience mo. And ang cost nito is nasa around 2,000 hanggang 4,000 pesos. So parang real life validation din siya. Hindi lang papel-papel na basta pinasa mo, pasado na. I-validate din nila yan in a way na pupuntahan ka nila sa mismong pinagtatrabahuhan mo. And the section 6 is the other fees. Of course, may mga extra fees pa yan. For example, graduation fee, nasa around 4,000 hanggang 10,000 pesos. Miscellaneous fee, nasa 2,000 hanggang 5,000 pesos. And minsan, meron pa yung research or defense kung required sa school na pinasukan mo. Depende sa school kasi may school na may defense, may research pa, may mga schools naman na wala ng defense. So, kahit maliit, individually, pag pinagsama-sama mo, lumalaki siya guys. Okay, now, so let us have a total cost breakdown. Total na natin guys. So, let us summarize everything. So, tuition fee, nasa 6,000 hanggang 50,000 pesos. Evaluation fee, nasa 5,000 hanggang 25,000 pesos. Accreditation, nasa 12,000 pesos. Nasa modules, nasa 2,000 hanggang 5,000 pesos. Worksite visit, nasa 2,000 hanggang 4,000 pesos. And ang others natin, which is yung graduation fee, miscellaneous fee, ganyan, research, for example, nasa 5,000 hanggang 10,000 pesos. For a total of 30,000 hanggang 100,000 pataas. Mahal ba siya? Yes, upfront. Kung babayaran mo ng isang bagsakan yan, mahal talaga. Pero compare natin sa regular college. Kapag nag-aral ka ng 4 years, tuition fee mo pa lang, baka kulang 200,000 mo. Diba? Baon mo pa, projects pa, and everything. Ang dami kayang gastusin kapag mag-aaral ng college. Kaumabot ka ng nasa 500,000 hanggang 1 million sa loob ng 4 na taon. Diba? So for me, sa ganyang amount, mura na siya. Sobrang mura na siya. At the same time kasi, ETIAP, parang ang binabayaran mo talaga is yung oras. Kasi nasa 6 months to 1 year mo na lang siyang kukunin eh. Tapos nasa 30,000 to 100,000 na lang yung babayaran mo. So napakalaking amount pa rin yung nasave mo. And for working professionals, time is money, right? Kasi kung titigil ka sa pagtatrabaho ngayon para lang mag-aral ulit, edi tigil ang income. Wala kang sahod, di ba? So, time is money talaga for working professionals also. Yun talaga yung binabayaran mo, yung oras.
So, bibigyan ko kayo ng tips guys para mas makatipid kayo. Ayan, number 1 is mag-compare ng schools. Okay? Kasi malaki ang difference ng presyo ng iba-ibang school. So, mag-inquire ka sa iba't ibang school kung magkano yung tuition fee nila or kung magkano yung kabuoang magagastos. Ganyan kapag doon ka na pumasok sa kanila school. And pangalawa, kailangan humanap ka ng school na may course na align sa work experience mo para mas kaunti na lang yung units na ipatake nila sa'yo. Okay? And number 3, kailangan yung documents mo is kompleto para iwas dagdag gastos. Yung number 4, tanong mo kung meron silang installment plans. And kung pwede bang monthly maghuhulog ka. For example, ang tuition mo is 60,000, tapos 6 months mo siyang kukunin. Kung pwede ba 10,000 per month ka magbabayad. Meron yan. Merong mga schools na nag-offer ng ganyan. And most of the schools na alam ko, merong ganyan na installment plan. Monthly kang magbabayad. Now, I am curious, magkano ba ang budget mo sa ATIAP? I-comment mo naman yan dyan sa baba. And if gusto mo ng list ng affordable schools, comment mo lang ATIAP diyan sa comment section. ETEEAP. Ayan guys. Comment mo lang yan sa baba. Kung gusto mong gumawa ka ng video na list ng mga affordable schools. So ayan guys. Now you know kung magkano na ang mga gastos mo sa ATIAP. So if you are serious about finishing your degree, this could be one of the fastest ways. Okay? So please like, comment, and subscribe kung natulungan ka ng video na to. And thank you for watching. Goodbye!